10 years ago, may mga lupa sa probinsya na worth 100,000 pesos lang. Pero ngayon, milyon na ang halaga. May mga taong bumili ng Bitcoin noon dahil trip-trip lang. Pero ngayon, ang laki na ng value. At may mga stocks at investments na sana sinimulan mo noon habang mura pa. Kaya kung may extra kang pera ngayon, ano kayang worth considering habang maaga pa? Ito ang 10 investments na posibleng pagsisihan mo kung hindi mo ginawa 10 years from now. Ito ang una, invest in real estate. Historically, tumataas ang value ng lupa at properties over long periods of time. Limitado lang kasi ang lupa. Hindi yan parang produkto na pwedeng i-manufacture ng paulit-ulit. Kaya yung bakanting lote na dati mong nakikita, posible na milyon na pala ang value pagkalipas ng maraming taon. Pero, hindi mo kailangan magsimula agad sa malaking bahay o commercial property. Kahit malit na lote muna, foreclosed property, o simpleng rental unit, pwedeng maging malaking asset para sa future mo. At habang naghihintay ka ng perfect timing, posibleng lalong tumataas ng presyo ng properties over time. Number 2, invest in gold or precious metals. Maraming mayamang tao ang may gold, hindi dahil pamporma lang, kundi dahil proteksyon nito laban sa inflation at economic uncertainty. Habang humihina ang value ng pera, kadalasan tumataas naman ang value ng gold at ibang precious metals. Kaya hindi nakakagulat kung bakit noon pa man, marami ng taong nagtitiwala sa gold bilang store of value. Kahit nga mga lolo't lola at magulang natin, common na yung pagbili ng alahas o gold na eventually pwedeng maibenta o maisangla kapag kailangan na ng pera. Kaya posible na 10 years from now, isa sa mga marirealize mo ay sana mas maga mong naintindihan yung importance ng pagprotekta sa value ng pera mo. Number 3, high interest savings. Kung ang pera mo natutulog lang sa ordinary savings account, unti-unti itong kinakain ng inflation taon-taon. Kaya importante na matutunan mong ilagay ang pera mo sa high interest savings accounts o digital banks. Tulad ng Maya, GoTime, Maribank at iba pa. Na minsan umaabot ng around 3 to 4% or even higher kapag may promo. Usually, walang maintaining balance, accessible sa phone, at regulated naman ng BSP at insured ng PDIC. Pero syempre, responsibility mo pa rin maging maingat bilang user. Huwag basta-basta mag-click ng random links, huwag mag-download ng kung ano-ano, at huwag ibibigay kahit kanino yung OTP or passcode mo. At isa pa sa magandang option na pwede mong i-consider ay MP2 savings. Kasi kahit nung pandemic years, naging maganda pa rin yung dividend rates nito. Sa past several years, nasa around 7% average yung dividend rates niya. Voluntary yung hulog at minimum na 500 pesos lang. At honestly, mukhang maliit lang sa umpisa yung mga iniipon mo. Pero sobrang lakas ng epekto ng compounding kapag consistent kang nagsisave over many years. Kaya yung perang tinatambak mo lang ngayon sa ordinary savings account, posible mong pagsisihan kapag nakita mong halos walang tinubo after many years. Number 4, long-term investments. Maraming tao ang gustong yumaman agad, kaya naghahanap ng instant returns o mabilisang pera. Pero ang totoong yaman, madalas, nanggagaling sa long-term investing. Yung nangangailangan ng matinding patience at consistency. Hindi yung next week milyonaryo ka na. Ito nangangailangan ng 10 years, 20 years, or even more. Examples nito ay index funds, UITFs, dividend stocks, REITs, at mutual funds. Ang sekreto, hindi perfect timing, kundi kung gaano ka katagal naging consistent sa pag-i-invest kahit paunti-unti lang. May mga platforms naman ngayon na halos nandyan na lahat. Tulad ng Dragonfly, Call Financial, at even mga banks may investment products na rin. Posible na may mga taong maghinayang na hindi sila nagsimulang mag-aral o mag-invest ng mas maaga. Number 5, business that you can start. Isa sa pinakamalaking pagsisisihan ng maraming tao ay yung business na matagal na nilang gustong simulan pero hindi nila ginawa. Dahil natakot sila, wala daw malaking puhunan at kung ano-ano pang excuses. Pero habang iniisip mo kung ready ka na, may ibang nagsisimula na kahit hindi pa perfect.
Kaya start on a business na kaya mong gawin ngayon. Hindi naman kailangan na mamuhunan ka ng 10 milyon to start. Baka nga sa kakaipon mo ng ganyang halaga, hindi ka na nakapag-umpisa. Imbis na gumastos ka ng malaki, bakit hindi ka muna magsimula sa simple at mababang puhunan? Para kahit papaano, natetesting mo na. Nagkakaroon ka ng experience at natututunan mo kung paano ba talaga gumagana ang isang negosyo. Hindi naman kailangan bongga agad. Minsan ang small online business, sideline o simpleng service lang ang magiging simula mo para magkaroon ka ng stable na income source sa future. Kaya posible na 10 years from now, isa sa pinakamalaking what if mo ay yung business idea na hindi mo sinubukang simulan. Next investment naman, posibleng ito yung magpataas ng income potential mo habang buhay. Huwag mong palalampasin. Number 6, invest in skills. Habang tumatagal, mas tumataas ang value ng mga taong maraming kayang gawin at may high value skills. Kasi yung skills, posible kang bigyan nito ng income habang buhay. Pwedeng communication skills, sales, editing, freelancing, AI tools, marketing, o kahit anong high income skill. At honestly, yung pinakamagandang investment ay yung skills na dala-dala mo kahit saan ka magpunta. Nalala ko nga yung lolo ko dati, kahit lagpas senior na siya noon, siya pa rin yung hinahanap ng mga tao sa lugar namin. Kasi marami siyang skill tulad ng pagkakarpintero, paggawa ng bahay, welding, repair, basta all around siya. Kaya kahit matanda na siya, may sarili siyang income at hindi lang nakaasa sa mga anak niya. Kasi habang tumatagal ang panahon, mas lalong lalaki ang agwat ng income ng skilled versus unskilled na tao. Kaya posible na, isa sa mga biggest regrets mo ay yung panahon na sana ginamit mo para matuto ng bagong skills, pero sinayang mo lang. Pero bago tayo magpatuloy, kung gusto mo lagi updated sa ganitong content, like and subscribe at pakihit na rin ang notification bell. Salamat! Number 7, invest in your health. Anong silbi ng pera kung ubos naman ito sa gamot at hospital bills pagdating ng panahon? Maraming tao na pinapabayaan ng katawan nila hanggang sa huli na nila marirealize ang halaga ng kanilang kalusugan. Kaya investment din yung pag-workout sa gym, exercise sa bahay, tamang tulog, healthy na pagkain, at even regular check-ups. Dahil kapag malakas ang katawan mo, mas productive ka at mas less din yung possible gastos mo sa sakit at maintenance pagtanda mo. Kaya ang investment in health ay napakahalaga at magiging biggest regret mo kung hindi mo ginawa. Number 8, good relationships and network. Minsan, isang tamang tao lang ang pwedeng magbago ng buong buhay mo. Opportunities, negosyo, trabaho, at connections. Madalas, nanggagaling yan sa magandang relationships at tamang network. Kaya, importante rin mag-invest sa mabubuting tao, mentors at tamang circle. Mahirap umasenso kung puro negativity, toxic at walang pangarap ang mga nasa paligid mo. May kakilala nga ako dati na nawalan ng trabaho dahil sa automation. Kahit na mataas yung position niya sa company na yon. Pero dahil maayos yung pakikisama niya sa mga dati kong kawork na nasa ibang company na, mabilis siyang na-refer at nakapasok agad sa bagong trabaho na yon. Hindi na siya dumaan sa ilang buwan ng pag-a-apply at pagkawala ng income. Kaya importante rin matutong makisama ng maayos. Don't burn bridges, ika nga. At alagaan yung mga taong totoong may magandang influence sa buhay mo. Kasi posible na 10 years from now, isa sa pinakamalaking investment mo pala ay yung mga taong nakilala at trinato mo ng maayos. Number 9. Books and knowledge. Ito yung investment na posibleng makapagpabago ng direksyon ng buong buhay mo. Kaya habang ang karamihan inuubos ang oras sa entertainment, may mga taong tahimik lang na nagbabasa, nanonood ng videos gaya nito, nag-aaral at nagpapalawak ng kaalaman. At kadalasan sila rin yung mas mabilis umasenso sa buhay. Kasi marami silang naiintindihan tungkol sa pera, skills, negosyo, investments, opportunities at iba pa. At honestly,
Hindi mo naman kailangan basahin lahat ng libro sa mundo. Minsan isang magandang libro, isang podcast, o isang video lang pala yung magbibigay sa iyo ng idea na totally magbabago ng future mo. Kaya posible na 10 years from now, isa sa mga pagsisihan mo ay yung oras na sana ginamit mo para matuto. Pero nasayang lang sa walang kwentang distractions. Katulad nitong next investment na mas mahalaga pa sa pera. Your good reputation. Sa loob ng 10 years, posibleng maraming tao ang makalimot sa itsura mo o sa mga gamit na meron ka ngayon. Pero hindi nila makakalimutan kung anong klaseng tao ka. Ang magandang reputation at pangalan ay investment na pwedeng magbukas ng maraming opportunities sa iyo habang buhay. Kapag kilala kang trustworthy, professional at maayos kausap, mas maraming tao ang gusto makipagtrabaho at makipagnegosyo sa iyo. Minsan nga, mas mahalaga pa ang pangalan mo kaysa sa pera mo. Pero kapag nasira ang pangalan mo, minsan napakaraming taon ang kailangan para mabuo ulit yan ng maayos. And worst, masisira ka talaga for life. Kaiwasan ng manloko, mang-scam, mandaya, magnakaw, lamangan ng kapwa, basta anything na makakasira sa pangalan mo at reputation. Dahil isa yan sa pinaka-importanting asset na meron ka. Wait lang, di pa tayo tapos. May bonus pa akong possible investment for you. Number 11, crypto. Crypto is very high risk investment. Kahit ako mismo, malaking nalugi dito sa crypto. Na-mention ko na rin yan sa iba nating videos. Lost money tayo sa mga meme coins, play to earn games, at pati sa ibang mga crypto projects na akala natin magiging next big thing. Pero posible rin na pagsisihan ng ibang tao na hindi man lang nila ito pinag-aralan habang maaga pa. Kaya importante dito ay huwag kang mag-all in dahil sa hype. Mag-invest lang ng perang kaya mong mawala at mag-research ka muna bago ka pumasok. Personally, hanggang ngayon meron pa rin akong holdings ng Bitcoin at Ethereum. Yan yung main holdings ko ngayon sa space na to. Pero syempre nakatulong din na maaga akong nakapasok, pero risky pa rin talaga ito. Pero advice ko talaga, kung papasok ka sa crypto, very small portion lang dapat ito ng investments mo, lalo na kung beginner ka pa lang. At honestly, mas okay pa rin siguro unahin yung ibang investments na nabanggit natin kanina. Pero if gusto mong explore yung crypto space, wala namang masama dun. Basta mag-i-inform ka palagi at tandaan mo na sobrang volatile at risky talaga nito. Ulitin ko, halos lahat ng investment na binanggit natin dito nangangailangan ng matinding effort, patience, research, consistency, at yung iba dito risky talaga. Kaya ikaw ngayon, ano sa tingin mo ang isang investment dito na gusto mong magkaroon or gawin? Comment down below. At kung gusto mong subukan yung mga digital banks o DragonFi na nabanggit natin kanina, may mga details ako na nilagay sa description kung gusto mong i-check. Option na lang to kung trip mo. Now, kung gusto mong malaman ang mga ginagawa ng mga taong yumayaman ng tahimik, panoorin mo na itong susunod na video sa iyong screen. Click mo na. Watch now.